Hi guys! Magandang tanghali! Welcome back po dito sa Gandara Asoyo Channel for Showbiz Update. Ang tatalakayin nga natin ngayon at pag-uusapan mga kakimpaw ay patungkol nga po dito sa memo ni Chinita Princess mga ka-KP kung saan siya nga po ay pilit na pinahihingi po ng tawad. So, mamaya alamin nga natin yan at pag-usapan mga kakimpaw at patungkol na rin po sa patama ni Aiza Sigera. Pero bago po ang lahat, syempre, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo natin subscribe button at notification bell na rin sa baba para mag-updated po kayo at ma-notify sa mga susunod nating chika patungkol sa Kimpaw. Maraming salamat! And ngayon naman dumako po tayo sa pagbabasa ng comment mula sa ating subscribers na nakatutok araw-araw sa ating balita bilang pasasalamat sa kanilang walang sawang pagsuporta. So, narito po ang commentor natin for today. Mula po kay Ma'am Lolita Maestrado, sabi niya, ang mga bashers, Ma'am Gandara, paulit-ulit nila ililink si JAG kay Paulo para mabahiran ng konting sikat si Jag. Sino ba yung Jag? JAG. Para mapag-usapan ilang idol or kanilang idol. Anong akala natin? Anong akala nila siguro? Hindi natin naiintindihan yung palagi nilang iniuugnay si Paulo kay JG. So, mag-stop na sila. Sana kay nakakairita, dapat mahiya na sila. Ano gusto nila? Magiging dalawang lalaki ang kanilang idol? Mahiya naman kayo. Or dalawang maging lalaki siguro. Anyway, thank you so much, Miss Lolita Maestrado. And sa mundo talaga po ng showbiz, sobrang gulo, mga kakimpaw. Parehas sina Kim and Paulo, lagi pong ginagawan ng issue na para bang anong meron sa dalawa at bakit gigil na gigil silang pabagsakin ang Kim Pao. Parang laging threatened kay Kim and Paulo. Ano ba nagawa ni Kim and Paulo sa kanila, diba? Nakakaloka. Ayaw nilang tigilan si Kim and Paulo. May isasabit kay Pao, may isasabit kay Kim, gagawa ng issue si Kim, etc. Ang dami po mga kakimpaw, hindi sila nauubusan ng paraan para tirahin, puntiryahin sina Kim and Paulo. Isang bagay na nakapagtataka mga kakimpaw. Diba? Hindi ba kayo nagtataka? Bakit masyado silang Gina-G sa Kimpaw, ano? So, super. Anyway, dumako naman po tayo ngayon at pag-usapan ang tungkol po dito sa mga nasagap natin balita, no? And ito po, unahin na natin itong tungkol kay Aiza Sigera. So, si Aiza Sigera po, mga kakimpaw, nagbigay nga ng kanyo pong opinion hinggil po sa Raisa May Dizon issue, mga kakimpaw. And sabi niya rito, I think it would be better if we are more sensitive of people. Aiza Sigera, new Itbulaga director on Kim Chi's joke involving Raisa May Dizon. So, alam nyo, hindi naman nakapagtataka na kanila pong papanigan magsasalita dahil si Raisa May ay kanilang nga pong kabahagi ng programa nilang Itbulaga, di ba mga kakimpaw? Siyempre magsasalita din nga sila. Ngunit ang pagsasalita naman ni Aiza Sigera, mga kakimpaw, lilinawin natin na in general naman mga kakipi, na dapat po tayo maging sensitive sa mga tao. And wala naman po ako nakikitang mali dyan sa kanyang pahayag na yan, mga kakimpaw. Siguro, ayun nga lang, maybe sa susunod, iiwasan na nga lang din po na gamitin si Raisa May na joke. Kung sino pa naman kasi nagpauso niyan, di ba? Kung sino ba naman kasi ang lagi pong sinasama sa joke, si Raisa May, pati tuloy si Kim Chiu, na dami mga kakimpaw. At si Kim po, ang siyang pinutakte talaga ng bashing. Sobrang nakakaawa si Kim, mga kakimpaw. So, biktima lang rin naman siya, di ba? At saka wala pong ginagawang masama, pangiinsulto si Kim Chiu. Ngayon, itong mga bashers lang talaga
masyadong demanding. Ayaw pong tigilan ng issue na to mga kakimpaw, kaya lalo pong lumalaki. Syempre pagkakataon nila yan. And humihingi pa po ng kay Kim, public apology. So, binibigyan po nila ng memo si Kim. Memo as in reminder, mga kakimpaw, na para bang memorandum, mga kakipi, na dapat si Kim po ay mag-public apology. Meron pang sinasabi na bakit hanggang ngayon si Kim hindi pa rin humihingi ng tawad. Ganon na lang ba kahirap ang salitang sorry? Ang humingi ng paumanhin para daw matapos na to at tigilan na siya. Sabi po dito, bakit hindi na lang mag-apologize si Kim Chiu? Hindi nakakabawas ng pagkatao ang pag-sorry. Hindi may iwasan ng pagkakamali lalo pat live at yung showtime. Sana maintindihan din ng viewers na pwedeng may magawang mali talaga dahil hindi naman sila robot na nakaprogram lahat ng sinasabi nila. So true, di ba mga kakimpaw? Nobody is perfect, mga kakipi. Siguro mali nga na nabanggit po si Raisa May, mga kakimpaw, pero wala pong pangiinsulto doon kay Kim. Walang pangiinsulto doon kay Raisa. Walang ginawang pangiinsulto si Kim kay Raisa May. Never po nanlait si Kim ng sino man. So, kaya ang mga fans hindi po agree na mag-apologize si Kim kasi hindi naman siya ng insulto, mga kakimpaw Hindi naman po niya nila si Raisa May. Siguro ang pagkakamali nga lang ni Kim, binanggit po niya si Raisa na dapat hindi na lang niya binanggit, mga kakimpaw, or sumakay na lang dun sa Lotus Fit na yon. Pero 'di ba sabi nga dito, lahat naman po tayo ay nagkakamali. At saka live po yung showtime. Sana'y maintindihan din talaga ng mga viewers na merong magagawang ganyan, lalo pat tao nga lang din po si Kimi. Actually, minsan nga po hindi po si Kim ang may pagkakamali. Yung skit mismo, yung nagsulat ng skit, mga kakimpaw, na may binabasa lang din si Chinita Princess na na script pa doon sa kanilang skit. Pero dahil si Kim ang nakabasa, ayun, at panay po ang batikos sa kanya na para pang si Kim ang may kasalanan. Kung meron nga daw pong dapat na mag-sorry, mga kakimpaw, dapat yung mismong showtime, manager ng showtime, mga kakimpaw, at hindi si Kim. Dahil, noon pa man kasi nila ginagawang biro si Raisa May sa showtime, hindi lang naman ngayon. So, dapat na ang showtime na mismo ang mag-sorry na kanilang tinolerate na lagi pong gamitin si Raisa bilang joke, mga kakimpaw. Samantala, sabi pa dito, OMG, ang dami nyo ng ebas. Hindi naman yon nakakababa ng pagkatao kung mag-sorry siya. At hindi ko naman kinakalaban si Kim Chiu. Okay naman siya para sa akin, pero normal lang na magkamali siya minsan. Tao lang naman. Bahala nga kayo. Samantala, sabi naman dito ng isa pang komentor, kayo lang din na naglalagay ng mali siya. Ang sinabi niya, di naman ako fan ni Kim. Fan ako ng show. Pero yung ebas nyo, parang nakapatay si Kim ng pagkatao ng isang celeb. Sinabi niya ba na ang baho, ang pangit, ang laswa ni Raisa? Isip nyo, mapanglait. Nako, sa tuloy yan ang lagi ko pong sinasabi. Nasa isip nyo lang yon. Baka kayo ang nag-iisip na pangit si Jokes. Kaya, nung sinabing kamukha ni Jokes si Raisa, pangit na yung dating sa inyo. Sabi pa rito ng isa pa, sa panahon ngayon, mahirap na talaga mag-joke. Imagine, comedy ang variety show, tapos sensitive. Ano ba kasi si Raisa? Diba, comedy act din? Dapat siguro linawin din ni Raisa May kung anong purpose niya sa showbiz. Kung comedy show, artist pa din ba o serious artist na?
Well, ayun, dami nag-aabang po ng statement. Theresa May, ano yung masisay niya dito sa issue. Pero, tahimik rin po kasi si Raisa. Maaring para tahimik ang buhay niya, mga kakimpaw, or pwedeng para hindi na po lumaki. Ayan. Pero kung magsasalita siya, kung sakali, no, na it's okay for her, yan, or naintindihan naman niya, hihinto at hihipo, tawag dito, mamamatay na lang yung issue na yan, mga kakimpaw. So, kayo, anong inyong say tungkol dito? Comment down below lang po. And hanggang dito lang muna ang ating update. Thank you so much po sa pakikinigan. Kita kasi po muli sa mga susunod pa natin, chika. Maraming salamat at ingat po kayo palagi. Bye-bye!